Mayroon po ba kayong matulis na bagay o ballpen diyan? Kailangan ko pong buhayin ang lalaking ito, dali. Napaka-emergency na po ng sitwasyon. Sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, magulo at aligaga ang kapaligiran. Isang lalaking nasa edad na, si Richard Carton, ang biglang napaluhod at sumuka ng dugo. Ang mga security personnel ng paliparan ay nagtakbuhan, nagmamadaling naghahanap ng doktor, ngunit sa gitna ng matinding takot ng mga tao, walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Sa sandaling iyon, isang dalagang Pilipina na nagngangalang Anya na humihila ng kanyang maleta ang biglang sumugod. Hindi siya humingi ng anumang modernong kagamitang medikal kundi nagmakaawa lamang para sa isang bulpen. Nagtataka ang lahat sa paligid. Hindi maunawaan kung ano ang gagawin niya sa simpleng bagay na iyon, ngunit pagkaraan ng ilang segundo, isang himala na hindi nila inasahang mangyayari ang naganap sa harap nila. Gayunpaman, ang kahangahangang gawaing ito ng pagliligtas ay hindi ang katapusan, ito ang simula, na lubos na bumago sa buhay ng isang dalaga at nagdala sa kanya sa isang napakalaking plano na hindi niya kailanman inakala. Sa pamamagitan lamang ng isang ballpen, ano ang mangyayari at anong mga pagsubok ang haharapin niya? Susunod, ikukwento ko sa iyo ang isang kwento na totoong hindi ka pani-paniwala. Walang sinuman ang makapaniwala na ang isang simpleng ballpen ay makakapagpabago ng kapalaran ng isang tao ng ganoon. Sa Naya, mahigpit na niyakap ni Anya ang kanyang lola. Ito na ang huling pagkakataon bago siya umalis patungong Amerika. Ang mga kunot-kunot na kamay ng lola ay humigpit sa balikat ng kanyang apo, puno ng pag-aalala ang boses nito. Anya, anak, mas malamig ang Amerika kaysa sa inaakala mo. Kahit gaano ka pa katalino, hindi laging binibigyan ng pagkakataon ang mga Asyano doon. Ngunit umiling lamang si Anya at ngumiti ng maliwanag. Sa kanyang isip, gumuhit na siya ng isang pangarap na kinabukasan. Ang larawan niya na nakasuot ng puting lab coat, nagliligtas ng mga pasyente sa operating room at nagtatrabaho kasama ang mga nangungunang medikal na eksperto sa mundo, nagde-develop ng mga groundbreaking na teknolohiya sa medisina. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Babalik po ako ng matagumpay. Kahit na si Anya ay nagtapos ng kolehiyo, nang maaga at may summa cum laude na degree, hindi kailanman nalaman ng mga tao sa paligid niya ang kanyang tunay na pangarap. Tinuring lang siya ng mga ito na isang bookworm. Hindi rin kailanman isiniwalat ni Anya ang kanyang pinakamalalim na damdamin. Pagkatapos niyang makadaan sa security check, walang malay na hinawakan niya ang pencil case sa kanyang bag. Ang ballpen ay naging kasama niya mula pa noong bata siya. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng manika, si Anya naman ay gumugugol ng oras sa pagguhit at pagsusulat gamit ang kanyang mga ballpen. Para sa kanya, ang simpleng ballpen na iyon ang pinakapinagkakatiwalaan niyang kaibigan. Pagkatapos ng dolim oras na mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating si Anya sa Los Angeles International Airport. Habang nakapila ng mahaba upang makadaan sa customs, iginala niya ang kanyang paningin. Iba't ibang wika ang naririnig, abala ang mga tauhan ng paliparan, at ang mga pasahero ay nagpapakita ng mukha na parehong sabik at balisa tulad niya. Sa wakas, dumating na ang turn ni Anya. Kinuha ng opisyal ng customs ang kanyang pasaporte at nagtanong ng ilang bagay. Saan siya nagmula, bakit siya pumunta doon, at gaano siya katagal mananatili. Masigla at matatas na sumagot si Anya sa Ingles. Pumunta siya upang mag-aral sa isang Medical Technology Institute. Ang pangarap niya ay maging isang mahusay na surgeon. Tumango ang opisyal at nilagyan ng stamp ang kanyang pasaporte. Ngayon, siya ay ganap ng nakatapak sa lupa ng Amerika. Ang puso ni Anya ay puno ng pag-asa. Habang papunta sa baggage claim, nauhaw siya at lumapit sa isang vending machine. Habang abala siya sa pagsisingit ng barya sa makina, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Anong nangyayari sa lalaking iyon? Lumingon si Anya. Isang lalaking nasa edad na nakaupo sa waiting chair, ang biglang nanginig at yumuko ang ulo. Ang lalaking nakasuot ng eleganteng suit ay maputla ang mukha at may malamig na pawis na lumalabas sa kanyang noo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, nagtatanong ang ilan, ngunit hindi siya makasagot. Padami ng padami ang mga tao at tila seryoso ang sitwasyon. Sa simula, nanood lang si Anya. Isa lamang siyang estudyante at ito ay Amerika.
Inakala niya na darating din agad ang mga medical professional, ngunit lumipas ang oras at walang medical staff na lumitaw at lumalala pa ang kalagayan ng lalaki. Bigla siyang sumuka ng isang malaking bukol ng dugo at umatras ang lahat sa takot. May sumigaw, "May doktor ba rito? Tumawag kayo ng doktor." Nagmamadaling dumating ang mga security personnel, ngunit mukha rin silang naguguluhan. Sinabi nilang nakipag-ugnayan na sila sa emergency room, ngunit aabutin pa ng ilang sandali bago dumating ang ambulansya. May isang bagay na nagsimulang mag-alab sa isip ni Anya, isang bagay na matagal na niyang ikinukubli. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras, wika niya sa sarili. Nanatili si Anya sa kanyang puwesto, mahigpit na nakayakap sa kanyang bagahe. Lalo pang pumuti ang mukha ng lalaki. Sinubukan niyang huminga ngunit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang boses ng mga tao sa paligid ay nagsimulang maging mas lalo pang balisa. "Tulungan niyo siya. Kailan darating ang doktor? Mapapahamak siya kung magpapatuloy ito." Naramdaman ni Anya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang sitwasyon na nakikita lang niya sa mga libro ay nagaganap mismo sa kanyang harapan. Base sa mga sintomas ng lalaki, alam niyang hindi lang ito simpleng pagkahimatay o heart attack. Ang paghawak niya sa kanyang lalamunan at ang paghingal ay nagpapakita na may malaking problema sa kanyang daanan ng hangin, ngunit nag-aalangan pa rin si Anya. Hindi pa siya formal na doktor at higit sa lahat, ito ay nasa Amerika. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung magkamali siya. Kung pumalya siya, ang kanyang buhay at ang buhay ng lalaki ay maaaring mapunta sa panganib. May isang security personnel na nagmamadaling nakikipag-usap sa walkie-talkie. Nasaan na ang emergency room? Masama na ang kalagayan ng pasyente. Ang boses mula sa walkie-talkie ay sumagot, "Mga 10 minuto pa." 10 minuto sa sitwasyong ito ay napakatagal. Sa sandaling iyon, mahigpit na niyakap ng lalaki ang kanyang leeg, nagpupumiglas ng marahas. Ang kanyang mukha ay naging violet, wala ng kulay. Napagtanto ni Anya na hindi na siya maaaring mag-atubili pa ng isang segundo. Ang lahat ng kaalaman at karanasan na matagal na niyang ikinukubli ay nagsimulang lumabas. Ang mga teorya na natutunan niya sa pagbabasa ng mga medical book mula pa noong bata, ang mataas na kaalaman sa biology at lahat ng nakita niya sa palihim niyang panunood ng mga surgery video, inilapag ni Anya ang kanyang maleta at determinadong lumapit sa lalaki. Tumingin sa kanya ang mga tao sa paligid na puno ng pagdududa. Isang maliit na babaeng Asyano ang biglang lumabas, mukhang kakaiba. "Hija, delikado yan, lumayo ka." Sinubukan ng isang security personnel na pigilan si Anya, ngunit nagsalita siya sa isang matatag na boses. Nabarahan ang daanan ng hangin niya. Kung hindi siya bibigyan ng immediate first aid, mapanganib. Nagulat ang security personnel kay Anya. Hindi siya makapaniwala na ang isang dalaga ay makapagbibigay ng medical diagnosis. "Doktor ka ba?" "Hindi po. Ngunit alam ko ang sitwasyon." Nabarahan ang daanan ng hangin niya. Hindi nakakakuha ng oxygen ang utak. Ang boses ni Anya ay puno ng kumpiyansa. Ang alam lang niya sa teorya ay malapit nang gamitin sa aktwal na sitwasyon. Lalong lumala ang kalagayan ng lalaki. Tila nawalan na siya ng malay, halos hindi na marinig ang paghinga. Hindi na maaaring mag-atubili pa si Anya. Kung hindi niya gagawin kaagad, mamamatay ang lalaki. Binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang pencil case, at pumili ng isang ballpen na may matulis na dulo. Hindi maintindihan ng mga tao sa paligid kung ano ang gagawin niya. Anong gagawin ng dalaga? Gagamitin ba niya ang ballpen? Ngunit nagdesisyon na si Anya. Tiningnan niya ang leeg ng lalaki upang matukoy ang eksaktong posisyon, ang puwang sa pagitan ng thyroid at cricoid cartilage. Ang kanyang kamay ay nakakagulat na matatag. Ito ang sandali ng pagsasagawa ng emergency airway opening procedure na alam lang niya sa teorya. Ito ang unang beses niyang gagawin, ngunit hindi siya nakakaramdam ng takot. Lahat ay tila napakalinaw. "Umatras po kayo, kailangan ko ng espasyo." Sa matatag na boses ni Anya, unti-unting umatras ang mga tao. Naramdaman din ng security personnel ang kaseryosohan ng sitwasyon at hinayaan siyang gawin ang kanyang trabaho. Eksaktong tinukoy ni Anya ang posisyon sa leeg ng lalaki at sinimulang gamitin ang ballpen upang butasan ng maliit na butas.
Ito ay isang proseso na nakita niya ng maraming beses sa mga libro, ngunit ito ang unang beses niyang ginawa. Gayunpaman, ang kanyang galaw ay tumpak, tulad ng isang doktor na may maraming taong karanasan. Pagkaraan ng ilang segundo, isang simoy ng hangin ang nagsimulang lumabas mula sa maliit na butas sa leeg ng lalaki kasabay ang banyagang bagay na nagbara. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa normal ang paghinga ng lalaki. Unti-unting nag-iba ang kulay violet ng kanyang mukha at naging mapula-pula. Ang lahat ng nakasaksi ay napabulalas sa pagkagulat. Diyos ko, gumising talaga siya. Paano nangyari iyon? Niligtas siya ng dalaga. Unti-unting idinilat ng lalaki ang kanyang mga mata at nagising. Ang una niyang nakita ay ang mukha ni Anya na nakatingin sa kanya. Kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lahat, naramdaman niya na buhay siya. Sa sandaling iyon, dumating din ang ambulansya. Ngunit ang emergency ay nalutas na. Ang mga paramedic ay natigilan sa pamamaraan na ginawa ni Anya. Sino ang gumawa nito? Itinuro ng security personnel si Anya at sumagot, isang estudyante mula sa Pilipinas. Tiningnan ng mga paramedic si Anya nang hindi makapaniwala. Hindi maaaring ang isang estudyante ay makagawa ng emergency airway procedure ng perpekto. Sa wakas, nagsimulang maramdaman ni Anya ang bigat ng ginawa niya. Nakatuon ang lahat ng mata sa kanya. Walang humpay siyang tinanong ng mga medical staff. Saan mo natutunan ang teknik na ito? Estudyante ka ba talaga? Nag-aaral ka ba ng medisina? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Anya na ang kanyang buhay sa Amerika ay magsisimula sa ganitong kaganapan. At hindi niya alam na ang pangyayaring ito ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Matapos maging ganap na alerto ang lalaki, mabilis na nagbago ang mga pangyayari. Habang naghahanda ang mga medical staff na isakay siya sa ambulansya, itinaas niya ang kanyang kamay bilang hudyat na maghintay sandali, pagkatapos ay bumaling siya kay Anya. Ikaw ang nagligtas sa akin, hindi ba? Tumango si Anya nang medyo nagulat. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakapagligtas siya ng isang tao. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin, sir. Tiningnan ng lalaki. Nang mabuti ang mukha ni Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na pasasalamat. Maaari ko bang makuha ang pangalan at numero mo? Kailangan kong magpakita ng pasasalamat sa iyo. Hindi pa nakakasagot si Anya, ay isinakay na ang lalaki sa sasakyan. Bago umalis, sinabi niya kay Anya sa huling pagkakataon, ang pangalan ko ay Richard Carton. Siguradong magkikita tayong muli. Ikaw ang aking tagapagligtas. Nang marinig ang apelyidong Carton, nagbago ang ekspresyon ng ilan sa mga tao sa paligid. May nagbulungan? Hindi kaya siya si Carton ng Carton Medical Group? Oo nga, sa paraan ng kanyang pananamit. Siguradong siya iyon. Hindi pa alam ni Anya kung sino si Richard Carton. Ngunit sa reaksyon ng mga tao, nahulaan niyang siya ay isang napakakilalang tao. Matapos umalis ang ambulansya, bumalik sa normal ang operasyon ng paliparan. Ngunit may iilan pa rin na nakapalibot kay Anya, nag-uusap tungkol sa ginawa niya. Ang galing! Ang isang estudyante ay nakagawa ng ganoong first aid. Siguradong medical student siya o baka doktor na. Naramdaman ni Anya na hindi siya komportable sa atensyon ng mga tao kaya sinubukan niyang umalis ng tahimik. Ngunit lumapit sa kanya ang isang tauhan ng paliparan. Ma'am, maaari ba kayong magbigay ng pahayag tungkol sa nangyari? Bahagi ito ng security protocol ng paliparan. Walang ibang pagpipilian si Anya kundi sumunod sa tauhan patungo sa opisina ng paliparan. Doon, kinailangan niyang ipaliwanag ng detalyado ang buong pangyayari. Paano niya nalaman ang sitwasyon? Bakit siya nakagawa ng first aid? At saan niya natutunan ang teknik na ito? Tapat na sinagot ni Anya ang lahat. Nag-aral siya ng medisina sa sarili at alam niya ang emergency first aid technique na ito. Ngunit idinagdag din niya, ito ang unang beses na inilapat niya ito sa totoong buhay. Nakikinig ang tauhan ng paliparan ng may pagkamangha. Hindi maaari na nakagawa ka ng ganoong perpektong first aid batay lamang sa teorya. Alam mo ba na ang pangyayaring ito ay maaaring ilabas sa media? Si Mr. Richard Carton ay isang napaka-prominenteng tao. Dito lang napagtanto ni Anya ang kaseryosohan ng sitwasyon. Hindi lang siya nagligtas ng isang ordinaryong tao, kundi isang sikat na personalidad. At ang kuwentong ito ay maaaring maipahayag sa publiko.
Habang nakasakay sa taxi pauwi sa kanyang titirhan, pinag-isipan niya ang lahat ng nangyari. Hindi niya kailanman pinangarap na ang una niyang araw sa Amerika ay magkakaroon ng ganitong kwento at talagang kahanga-hanga na naipakita niya ang kanyang nakatagong kakayahan ng hindi sinasadya. Habang inaayos ang kanyang bagahe sa apartment, magulo ang isip ni Anya. Nakaramdam siya ng tuwa, pagmamalaki, at kasabay nito ay kaunting pag-aalala. Hindi niya mahulaan kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Nang gabing iyon, tinawagan ni Anya ang kanyang lola. Dahil sa pagkakaiba ng oras, kinabukasan na sa Pilipinas. "Lola, nakarating na po ako ng ligtas. Mabuti naman. Walang masamang nangyari, nak?" Nag-alinlangan sandali si Anya. Dapat ba niyang ikuwento sa lola ang nangyari sa paliparan? Inisip niyang mag-aalala ang matanda, ngunit sa huli ay nagpasya siyang maging tapat. May nangyari po kasi na medyo kakaiba sa airport. Nang detalyadong ikinuwento ni Anya ang pangyayari, tumahimik ang kanyang lola sandali at nagtanong ng may pag-aalala, "Ayos ka lang ba talaga? May gulo ba? Nak? Huwag po kayong mag-alala, lola. Mabuting bagay po iyon. Nalaman ko pong maaari akong makatulong sa iba." Matapos ibaba ang telepono, tumingin si Anya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng dayuhang lungsod ay kumikislap. Bukas, formal nang magsisimula ang kanyang unang araw ng klase. Ngunit kinabukasan, walang tigil ang pagring ng telepono ni Anya. Lahat ay mga unknown number. Nang sagutin niya ang tawag, isang boses ang umalingaw-ngaw. "Kumusta? Ako si John mula sa CBS News. Gusto ka naming interviewin tungkol sa nangyari sa paliparan kahapon." Lubos na nagulat si Anya. Ang kanyang kwento ay naabot na ng media. "Pasensya na po. Wala po akong espesyal na masasabi. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin." Ngunit hindi sumuko ang reporter. Si Mr. Richard Carton mismo ang direktang nakipag-ugnayan sa amin. Sinabi niyang iniligtas mo ang buhay niya at gusto niyang malaman ng publiko ang iyong kuwento. Dito napagtanto ni Anya na mas malaki ang kuwento kaysa sa inakala niya. Kung talagang maimpluwensiya si Richard Carton, ang kanyang kuwento ay maaaring kumalat ng malawak. "Bigyan niyo po ako ng kaunting oras para mag-isip." Matapos ibaba ang telepono, naghanap si Anya ng impormasyon tungkol kay Richard Carton sa internet. Ang resulta ay nakakagulat. Ang Carton Medico ay isa sa pinakamalaking medical equipment manufacturing group sa Amerika at si Richard Carton ang CEO nito. Sa wakas, naunawaan ni Anya kung sino ang iniligtas niya at kung paano makakaapekto ang pangyayaring ito sa kanyang kinabukasan. Nang hapong iyon, habang si Anya ay dumadalo sa orientation ng paaralan, isang lalaking nakasuot ng suit ang naghanap sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang personal na kalihim ni Mr. Richard Carton. Gusto siyang imbitahan ni Mr. Carton para maghapunan. Gusto niya itong pasalamatan ng personal. Nag-alinlangan si Anya. Napakabiglaan ng imbitasyon at hindi pa rin siya komportable sa sitwasyon. Gusto niyang tumanggi ng magalang. "Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin, sir." Ngunit hindi sumuko ang kalihim. "May espesyal na alok si Mr. Carton para sa iyo. Isang alok na may kinalaman sa iyong kinabukasan." Ang pangungusap na iyon ay nagpakabog sa puso ni Anya. May kinalaman sa kanyang kinabukasan? Ano ang ibig sabihin nito? Sa huli, nagdesisyon si Anya na tanggapin ang imbitasyon. Gusto niyang malaman kung ano ang gustong sabihin ni Richard Carton sa kanya. Nang gabing iyon, nagkita si Anya at Richard Carton sa isang marangyang restaurant. Mukha na siyang mas malakas. Nang makita si Anya, ngumiti siya ng mainit. "Napakasaya kong makita ka ulit. Dahil sa iyo, kaya ako nakaupo rito ngayon." Mapagkumbabang sumagot si Anya. "Sobrang puri niyo po. Ginawa ko lang po ang natutunan ko." Tila mas lalo pang humanga si Richard sa pagpapakumbaba ni Anya. "Ang mga taong tulad mo ang tunay na medical professional. Bata ka pa, ngunit mayroon kang napakahalagang puso ng pagliligtas ng tao." Pagkatapos, dumiretso na siya sa pangunahing usapin. "May gusto akong ialok sa iyo na sana ay isaalang-alang mo. Gusto mo bang sumali sa isang espesyal na proyekto na kasalukuyan naming ginagawa?" Ang alok ni Richard Carton ay mas detalyado at mas kaakit-akit kaysa sa inakala ni Anya. Gusto niyang sumali siya sa proyekto ng pagbuo ng advanced medical technology ng Carton Medical.
Hindi lang ito ordinaryong internship, kundi bilang isang pangunahing miyembro ng research team. Sa simula, hindi makapaniwala si Anya. Estudyante lang siya, paano siya makakasali sa isang mahalagang proyekto ng pinakamalaking medical equipment group sa Amerika. Ngunit si Richard ay napakatapat. Sinabi niya na lubos siyang humanga sa paghusga at mapagpasyang aksyon ni Anya sa paliparan, pati na rin sa pagpapahalaga niya sa buhay ng tao. Ang proyekto ay tungkol sa pagbuo ng isang next-generation emergency medical system. Ang layunin ay gawing simple at madaling gamitin para sa lahat ang mga emergency medical equipment na dating komplikado at malaki sa mga emergency situation. Ang proyektong ito ay nag-ugat mula sa pilosopiya na kung minsan ang pinakasimpleng kagamitan ang pinakamabisa, tulad ng paggamit ni Anya ng ballpen upang magligtas ng buhay. Ilang araw nag-isip si Anya, tiyak na ito ay isang kaakit-akit na pagkakataon, ngunit kasabay nito ay may malaking responsibilidad. Bukod pa rito, iba ito sa kanyang orihinal na plano sa pag-aaral, ngunit sa huli, nagdesisyon si Anya na tanggapin ang alok. Ang pagkakaroon ng pagkakataong bumuo ng teknolohiya na makakaligtas sa mga tao ay lubos na umaayon sa kanyang pangarap. Lubos na nagbago ang buhay ni Anya. Umaga, nag-aaral siya sa institute. Hapon at gabi, nagtatrabaho siya sa research lab ng Carton Medical. Sa simula, nakaramdam siya ng pagod, ngunit natagpuan ni Anya ang kagalakan sa bawat trabaho. Ang ibang miyembro ng research team sa simula ay tumingin kay Anya ng may pagdududa kahit may espesyal siyang kwento. Hindi sila sigurado kung may maiaambag ang isang batang estudyante. Ngunit mabilis na binali ni Anya ang kanilang mga prejudice. Ang kanyang mga ideya ay nagmumula sa mga pananaw na hindi kailanman naisip ng ibang mga researcher. Sa halip na gawing mas komplikado ang mga medical device, bumalik siya sa pinakapangunahing prinsipyo, naghahanap ng mga basic ngunit pinakamabisang pamamaraan tulad ng paggamit niya ng ballpen upang buksan ang daanan ng hangin. Lalo na sa pagbuo ng Mobile Emergency Diagnosis System, ang kakayahan ni Anya ay talagang kahanga-hanga. Nagdisenyo siya ng isang sistema na kahit ang isang ordinaryong tao na walang medical expertise ay madaling magagamit, habang tinitiyak pa rin ang tumpak na pagsusuri. Nang ang ideya ni Anya ay gawing prototype at pumasa sa mga unang pagsubok, natigilan ang buong research team. Personal na tinawag ni Richard Carton si Anya upang batiin at sinabi na gusto niyang bigyan siya ng mas malaking papel. Ngunit ang mabilis na pag-unlad ni Anya ay hindi nagustuhan ng lahat, lalo na si Grace Bentley, ang Vice President ng Carton Medical, ay lubos na hindi komportable sa kanyang papel. Mahigit 20 taon nang nagtatrabaho si Grace sa kumpanya at hindi siya masaya na ang isang bagong dating na Pilipina ay nakakakuha ng espesyal na atensyon. Ang kawalang kasiyahan ni Grace ay hindi lamang simpleng inggit. Ang kanyang prejudice ay nag-ugat sa katotohanang si Anya ay nagmula sa Pilipinas. Madalas niyang sinasabi sa mga kasamahan na ang mga bansang Asyano ay marunong lamang gumaya ng teknolohiya ng kanluran. Sa makatuwid, ang tagumpay ni Anya ay isang bagay na mahirap niyang tanggapin. Gumamit si Grace ng iba't ibang paraan upang hadlangan si Anya. Sinasadya niyang balewalain ang opinyon ni Anya sa mga meeting at tumuon lamang sa maliliit na problema sa mga proposal ni Anya. Ngunit ang talento ni Anya ay nadaig ang mga hadlang na iyon at lalo itong nagpalantad sa mga aksyon ni Grace. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon nang pumasok ang media. Matapos mailigtas si Richard Carton, ang kwento ni Anya ay naging isang malaking balita. Siya ay naging sikat sa isang gabi lamang. Ang mga evening news show sa Amerika ay nag-ulat tungkol sa kwento ni Anya at nakatanggap siya ng mga imbitasyon para sumali sa maraming talk show. Tinawag siya ng media na ang Pilipinang henyo. Ang katotohanang ang isang dalaga ay gumanap ng mahalagang papel sa proyekto ng isang nangungunang medical technology group ay lalo pang nagpaakit sa kanyang kwento. Ang mga larawan at interview ni Anya ay lumabas araw-araw sa mga pahayagan at internet. Ang atensyon na ito ay nagdulot din ng kaunting pagkabalisa kay Anya. Gusto lang niyang tumuon sa kanyang pag-aaral at research, ngunit masyadong interesado ang lahat sa kanya. Gayunpaman, kasabay nito, nakinabang din ang kanyang research sa atensyon na ito dahil nagdulot ito ng mas maraming suporta at pagkakataon.
Ang tagumpay ni Anya ay tinanggap din ng mainit sa Pilipinas. Pinuri ng local media si Anya bilang isang pambansang pagmamalaki. Nagdaos din ng mga event ang kanyang high school at universidad upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Ngunit sa likod ng atensiyon at mga tagumpay na ito, isang panganib na hindi alam ni Anya ang tahimik na naghihintay. Ang inggit at prejudice ni Grace Bentley ay nagsimulang maging mas malinaw na aksyon. Naghanap siya ng paraan upang tanggalin si Anya. Sinimulan ni Grace na subaybayan ng malapitan ang proseso ng research ni Anya, umaasa na makahanap ng isang maliit na pagkakamali upang palakihin ito. Bukod pa rito, naghanap siya ng paraan upang kunin ang mga ideya at resulta ng research ni Anya. Walang kamalay-malay si Anya na may masamang plano na nangyayari. Nagbigay siya ng buong puso sa kanyang research. Maayos pa rin ang kanyang relasyon sa mga kasamahan at nakakatanggap pa rin siya ng ganap na tiwala mula kay Richard Carton. Pagkatapos, isang araw, nawala ang mahalagang data mula sa research lab. Ang core experiment data na kinolekta at sinuri ni Anya sa loob ng maraming linggo ay biglang nawala mula sa server. Sa simula, inakala nilang system error lamang ito, ngunit nang sinubukan nilang i-restore ang data, wala na ito. Ang mas masahol pa, may hinala na baka nag-leak ang data nang maglabas ang isang karibal na kumpanya ng mga katulad na resulta ng research. Isang internal investigation ang sinimulan. Naramdaman ni Anya na inapi siya. Alam niyang wala siyang ginawang mali, ngunit bakit siya ang naging subject ng pagdududa? Lalo pang naging masama ang sitwasyon para kay Anya. Hindi pinalampas ni Grace ang pagkakataong ito. Nagsimula siyang magpalabas ng mga lihim na tsismis tungkol kay Anya. Binibigyang diin na siya ay nagmula sa Pilipinas at nagtatanong kung baka nagnakaw siya ng data para sa isang kumpanya sa kanyang sariling bayan. Ang plano ni Grace ay napakatalino at sistematiko. Matagal na siyang nagtatatag ng isang network sa loob ng kumpanya at ngayon ay sinimulan na niya itong gamitin upang magbigay ng pressure kay Anya. Ang insidente ng data leak ay nagbigay daan kay Grace na simulan ang pagpapakalat ng mga tsismis tungkol kay Anya ng lubusan. Habang nagpapatuloy ang internal investigation, nagsimulang magbigay si Grace sa investigation team ng impormasyon tungkol sa kahina-hinalang pag-uugali ni Anya. Itinuro niya na madalas na nag-iisa si Anya sa research lab hanggang hating gabi, madalas na gumagamit ng kanyang personal na laptop, at madalas na nakikipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas. Sa katunayan, ang mga ito ay normal na gawi lamang. Ngunit sa ilalim ng interpretasyon ni Grace, ang lahat ay naging kahina-hinalang aktibidad. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalo pang naging mahirap ang sitwasyon ni Anya. Iba na ang tingin ng kanyang mga kasamahan sa kanya. Sa mga meeting, hindi na mainit na tinatanggap ang kanyang mga opinyon. Maging si Richard Carton ay tila nagpapanatili ng distansya sa kanya hanggang sa malinaw ang sitwasyon. Mabilis na naramdaman ni Anya ang pagbabagong ito. Ilang linggo pa lang ang nakalipas, mainit siyang tinatanggap at kinikilala ng lahat, ngunit ngayon, tinitingnan na siya ng may pagdududa. Alam ni Anya na wala siyang ginawang mali, ngunit wala siyang mahanap na paraan upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Lalo pang lumala ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang araw, naganap ang isa pang insidente ng security. Sa pagkakataong ito, natuklasan na ang pangunahing disenyo ng proyekto na sinasalihan ni Anya ay kinopya ng walang pahintulot at ang copy log ay nakakonekta sa personal na account ni Anya. Lubos na nabigla si Anya. Hindi niya kailanman kinopya ang file na iyon, ngunit ang system log ay malinaw na nagtala na ang kanyang account ang nag-access at nagkopya nito. Ginawa ni Anya ang lahat upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, ngunit sa harap ng malinaw na ebidensiya, ang kanyang mga salita ay tila isang simpleng pagdadahilan lamang. Hindi pinalampas ni Grace ang pagkakataon. Nagpatawag siya ng isang emergency meeting ng executive board at humiling na suspindihin si Anya sa proyekto kaagad at ipagbawal siyang pumasok sa kumpanya. Ipinahayag niya na kung mananatili pa si Anya, magdudulot ito ng mas malaking pinsala sa kumpanya. Sa meeting, nag-isip ng malalim si Richard Carton. Gusto niyang magtiwala kay Anya, ngunit hindi rin niya maaaring balewalain ang interes at seguridad ng kumpanya. Sa huli,
Nagdesisyon si Richard na pansamantalang suspindihin ang partisipasyon ni Anya sa proyekto hanggang sa luminaw ang sitwasyon. Natigilan si Anya nang marinig ang balita. Tinanggal siya sa proyekto na pinaglaanan niya ng kanyang buong sarili. Ang mas masahol pa, pinagbintangan siya sa mga bagay na hindi niya ginawa. Nakaramdam si Anya ng kawalang katarungan, galit at pagkadesperasyon ng sabay-sabay. Habang lumalabas siya sa kumpanya, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Ang lahat ng pinaglaban niya sa loob ng maraming buwan ay gumuho sa isang gabi. Ang tingin ng kanyang mga kasamahan ay naging malamig. Ang ilan ay umiwas pa. Ang pinakamasakit ay ang reaksyon ng media. Nang kumalat ang balita tungkol sa suspensyon ni Anya, mabilis na nag-ulat ang media. Ilang buwan pa lang ang nakalipas, pinuri nila siya bilang isang henyo, ngunit ngayon ay nag-uulat na sila sa kabaligtaran. Sinimulan ng media na halukayin ang kanyang nakaraan. Talaga bang talented siya o lahat ba ay staged lang? May mga artikulo pa na nagtatanong kung ang insidente ng first aid sa paliparan ay baka inayos na. Lalo pang nakaramdam ng pagkadesperasyon si Anya nang basahin niya ang mga artikulong ito. Hindi niya kayang tanggapin na pinagdududahan ang kanyang tapat na intensyon na tumulong sa iba. Malawak ding iniulat ng media sa Pilipinas ang insidente. Sa simula, maraming artikulo ang nagtanggol kay Anya, ngunit sa paglipas ng panahon, mas maraming kritikal na artikulo ang lumabas. Ang ilan ay binatikos pa si Anya na nakasisira sa imahe ng bansa. Nag-iisa si Anya sa kanyang apartment at nag-iisip. Ang kanyang layunin na pumunta sa Amerika upang mag-aral at mag-research ay tila nawalan na ng saysay. Sa paaralan, nagbago rin ang saloobin ng lahat. Maging ang ilang propesor ay nagpakita ng pag-iingat sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Halos hindi lumabas ng kwarto si Anya sa loob ng maraming araw. Naisip niyang tawagan ang kanyang lola, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Nang isipin niya kung gaano mag-aalala at madidismaya ang lola niya, lalo siyang nakaramdam ng bigat. Ngunit isang gabi, pagkatapos ng isang linggo, may kumatok sa pintuan ni Anya. Napakagabi na. Isang boses ng isang binata ang narinig mula sa labas. Tinawag ang kanyang pangalan at sinabi na may mahalaga siyang sasabihin. Maingat na binuksan ni Anya ang pinto. Ang nakatayo sa harap ng pinto ay si Luke Carton. Siya ang anak ni Richard Carton at itinuturing na tagapagmana ng Carton Medical. Ilang beses nang nakita ni Anya si Luke sa kumpanya, ngunit hindi pa sila nag-usap ng pribado. Napakaseryoso ng mukha ni Luke. Ang kwento na ikinuwento ni Luke ay nakakagulat. Muling lumalala ang kalusugan ni Richard Carton. Kahit na tila gumaling siya ng lubusan matapos bigyan ng first aid ni Anya, kamakailan ay nagsimula siyang magkaroon ng mga nakababahalang sintomas. Ang mas nakakagulat ay hindi masuri ng tama ng mga nangungunang doktor sa Amerika ang kanyang sakit. Lalo pang lumalala ang kalagayan ni Richard. Pumunta si Luke rito upang magmakaawa kay Anya na tulungan siyang muli ang kanyang ama. Sinabi niya na sa sitwasyong sumuko na ang ibang mga doktor, si Anya ang nag-iisa niyang pag-asa. Naniniwala siya na ang kahangahangang paghusga at aksyon ni Anya sa paliparan ay tiyak na makakaligtas sa kanyang ama muli. Nakaramdam ng komplikadong damdamin si Anya nang marinig ang kwento ni Luke. Gusto niyang tulungan si Richard, ngunit sa kabilang banda, kailangan niyang isipin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, ang pagbalik sa pagkakaroon ng koneksyon sa pamilya Carton, habang siya ay katatanggal lang sa kumpanya, ay isa bang matalinong hakbang? Ngunit nang makita niya ang pagmamakaawa ni Luke, nagsimulang lumambot ang puso ni Anya. Mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa lahat. Ang dahilan kung bakit nag-aral si Anya ng medisina at gustong maging doktor ay para sa mga sandaling tulad nito. Humingi siya ng isang araw kay Luke upang mag-isip. Kasabay nito, ibinigay ni Luke sa kanya ang detalyadong medical records ni Richard. Matapos umalis si Luke, sinimulan ni Anya na suriin ng mabuti ang medical records. Nang tingnan niya ang mga sintomas, nagsimula siyang maniwala na may isang bagay na hindi pangkaraniwan na maaaring napalampas ng ibang mga doktor. Ginugol ni Anya ang buong gabi sa pag-aanalisa ng data. Naghanap siya sa mga medical book at ikinumpara sa mga katulad na kaso. At sa prosesong iyon, naramdaman niya muli kung gaano niya kamahal ang medisina.
Lalo pang naging kumpiyansa si Anya sa kanyang pag-aanalisa. Naniniwala siya na may isang mahalagang pahiwatig na napalampas ng ibang mga doktor. Ang mga sintomas ni Richard ay hindi lamang pagbabalik ng dating sakit, kundi isang hindi nalutas na pinag-uugatan na problema mula sa simula. Ang partikular na pinansin ni Anya ay ang mga sintomas na may kinalaman sa respiratory system ni Richard. Kahit na tila gumaling siya matapos ang emergency first aid, kamakailan ay nagsimulang lumitaw muli ang mga katulad na sintomas. Ngunit sa pagkakataong ito ay nasa chronic na anyo na unti-unting lumalala. Karamihan sa mga doktor ay tututok sa pag-diagnose ng karaniwang sakit sa puso o baga. Ngunit naisip ni Anya na baka mayroong isang nakatagong structural problem. Bumalik ang instinct na naramdaman niya noong una siyang nagbigay ng first aid. Binuod ni Anya ang resulta ng kanyang pag-aanalisa at muling nakipag-ugnayan kay Luke. Sinabi niya na kung papayagan siyang suriin ng direkta si Richard, maaari siyang magbigay ng mas tumpak na diagnosis. Agad na sumang-ayon si Luke. Kinabukasan ng hapon, dumating si Anya at Luke sa pribadong mansion ni Richard. Ang mansion ng pamilya Carton ay mas malaki kaysa sa inakala ni Anya, ngunit ang hangin sa loob ay labis na tensyonado. Si Richard ay nakahiga sa kama sa bedroom. Kumpara sa huling pagkikita nila, mukha siyang mas mahina. Nang makita si Anya, ngumiti siya ng mahina. Sinimulan ni Anya ang maingat na pagsusuri kay Richard. Habang sinusuri niya, lalo siyang naniwala na tama ang kanyang hinala. Ang diagnosis ni Anya ay lubos na iba sa ibang mga doktor. Ang problema ni Richard ay hindi nasa puso o baga, kundi nasa isang maliit na pinsala sa istruktura ng leeg. Hinala niya na ang pressure sa panahon ng unang emergency first aid ay maaaring nakasira sa mga nakapaligid na tissue at ang mga problemang ito ay unti-unting lumala sa paglipas ng panahon. Ang mga pinsalang tulad nito ay maaaring hindi matuklasan sa mga karaniwang pagsusuri, lalo na kapag ang mga sintomas ay lumitaw ng paunti-unti na nagpapahintulot sa maling diagnosis bilang ibang mga sakit. Ngunit si Anya, na direktang nagsagawa ng first aid, ay malinaw na naaalala ang sitwasyon noon kaya na-predict niya ang posibilidad na ito. Ang problema ay napakahirap gamutin ang mga pinsalang tulad nito. Mataas ang panganib ng surgery dahil malapit ito sa mga daluyan ng dugo at mahahalagang istruktura. Ngunit hindi sumuko si Anya. Ginugol niya ang maraming araw sa pag-aaral. Sa huli, nakahanap siya ng isang posibilidad. Naniniwala siya na ang paggamit ng isang newly developed minimal invasive surgical technique ay makakalutas sa problema ni Richard. Ngunit may malaking problema. Hindi pa rin si Anya isang formal na doktor na may license. Kahit na nakita niya ang perpektong paraan ng paggamot sa teorya, wala siyang karapatang magsagawa ng surgery. Naunawaan ni Luke ang mga pag-aalala ni Anya ngunit hindi siya sumuko. Nangako siyang aayusin ang mga legal na problema. Ang kanyang plano ay napakatapang. Sa silong ng mansyon ng Carton, mayroong isang medical laboratory na may kumpletong kagamitan na katumbas ng isang ospital. Inalok ni Luke na isagawa ang hindi formal na surgery doon. Labis na nagalinlangan si Anya. Kung magtatagumpay, maililigtas niya si Richard. Ngunit kung mabibigo, siya ang mananagot ng lubusan, maging ang pagharap sa kasong illegal practice of medicine. Ngunit malinaw na wala na siyang ibang pagpipilian. Nagbigay ng huling desisyon si Anya. Ililigtas niya si Richard. Ang paghahanda para sa surgery ay naganap ng maingat. Lihim na inihanda ni Luke ang mga medical staff at ang mga kinakailangang kagamitan. Nagplano si Anya ng isang detalyadong surgical procedure at naghanda para sa lahat ng posibleng sitwasyon. Gabi bago ang surgery, hindi nakatulog si Anya. Hindi siya sigurado kung magtatagumpay ang operation, ngunit kasabay nito ay nakaramdam din siya ng tiwala. Ang parehong tiwala na naramdaman niya noong una niyang niligtas si Richard sa paliparan. Hinawakan ni Anya muli ang kanyang pencil case, ang ballpen na kasama niya mula noong dumating siya sa Amerika. Hindi niya kailanman inakala na ang kwento na nagsimula sa isang ballpen ay hahantong sa isang napakalaking surgery na tulad nito. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ang surgery. Alam ni Anya na ito ay magiging ilang oras na hindi niya kailanman malilimutan. Ito ay isang labanang buhay at kamatayan na kailangan niyang isugal ang lahat ng mayroon siya. Ang mga ilaw ng operating room ay lumiwanag.
Nang hawakan niya ang scalpel at tumayo sa harap ni Richard, naramdaman ni Anya na siya ay nagiging isang tunay na doktor. Hindi dahil sa edad o license, kundi dahil sa isang pusong gustong magligtas ng buhay. Sa malamig na operating room, ang mga kamay ni Anya ay nakakagulat na matatag. Nang gawin niya ang unang hiwa, naging malinaw ang lahat. Nang buksan niya ang leeg ni Richard, kinumpirma ni Anya na tama ang kanyang diagnosis. Ang isang maliit na pinsala mula sa nakaraang first aid ay unti-unting umipit sa mga nakapaligid na tissue sa paglipas ng panahon. Ang surgery ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Ang nasirang tissue ay pumulupot sa mahahalagang daluyan ng dugo at istruktura ng nerbiyo. Ngunit nanatiling kalmado si Anya at nagpatuloy sa bawat hakbang. Samantala, balisa si Luke na naghihintay sa labas. Paminsan-minsan ay sumisilip siya upang makita ang sitwasyon. Hindi niya mapigilan na magtiwala na tama ang pagpili ng kanyang ama. Dumating ang pinakamahalagang sandali ng surgery, ang pagtanggal ng nasirang tissue at ang muling pagbuo ng istruktura. Kung may isang maliit na pagkakamali, ang respiratory function ni Richard ay maaaring masira ng permanente. Tumigil sandali si Anya, huminga ng malalim. Ang bawat sandali sa kanyang buhay ay dumaan sa kanyang isip. Naramdaman niya na ang lahat ay paghahanda para sa sandaling ito. Muling hinawakan ni Anya ang scalpel. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kamay ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang galaw ay tumpak at pinong-pino. Pagkaraan ng maraming oras, natapos ang surgery. Ang resulta ay perpekto. Ang nasirang tissue ay naayos at ang respiratory system ni Richard ay tila gumagana na ng normal. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang magising si Richard. Ang una niyang naramdaman ay ang paghinga ay naging mas madali. Nawala ang pakiramdam ng hirap na pinahirapan sa kanya sa loob ng maraming buwan. Unti-unting idinilat ni Richard ang kanyang mga mata at nakita si Anya na nakaupo sa tabi, binabantayan ang kanyang kalagayan. Nang maging ganap na alerto si Richard, nagsagawa si Anya ng ilang simpleng pagsusuri. Bumalik na sa normal ang lahat. Tiningnan ni Richard si Anya nang may mukha na puno ng pasasalamat. Ito na ang pangalawang beses na iniligtas ni Anya ang kanyang buhay. Hindi napigilan ni Luke ang kanyang mga luha nang makita ang paggaling ng kanyang ama. Ngunit ang tagumpay ng surgery na ito ay hindi nalutas ang lahat ng problema. Hindi pa rin malinaw ang legal na kalagayan ni Anya. Pagkaraan ng ilang araw, nang tuluyan ng gumaling si Richard, sinimulan niya ang isang komprehensibong investigasyon sa lahat ng nangyari. Ang resulta ay nakakagulat. Si Grace Bentley ang nagplano ng isang matalinong scheme upang tanggalin si Anya. Ang data leak at ang insidente ng security ay parehong inayos ni Grace. Hinahack niya ang account ni Anya at gumawa ng huwad na ebidensiya. Ang kanyang motibo ay hindi lamang inggit, kundi mayroon ding plano na angkinin ang mga ideya at research work ni Anya. Lubos na nagalit si Richard nang malaman ang katotohanan. Ang pagtatangkang saktan ang kanyang tagapagligtas ay isang bagay na hindi niya mapapatawad. Nagdesisyon si Richard na paalisin si Grace kaagad at kasuhan siya. Kasabay nito, nagsimulang kumilos si Richard upang ibalik ang reputasyon ni Anya. Gusto niyang ipahayag ang katotohanan sa media, lalo na ang tagumpay ng surgery na ito ang magiging pinakamalinaw na patunay ng kanyang talento. Ngunit may isang problema. Ang walang license na surgery ni Anya ay maaaring magdulot ng mas malaking legal na problema. Kinailangan ni Richard at Luke na maghanap ng paraan upang malutas ang problemang ito. Sa huli, pumili sila ng isang paraan upang magbigay daan kay Anya na makakuha ng formal na medical license sa pamamagitan ng isang espesyal na channel. Nakaramdam ng komplikadong damdamin si Anya nang marinig ang balita. Siyempre, ang maging doktor ay ang kanyang pangarap. Ngunit hindi siya sigurado kung tama ba na makatanggap siya ng ganoong pribilehiyo. Gusto niyang makilala batay sa kanyang sariling kakayahan. Ngunit kinumbinsi siya ni Richard na hindi ito pribilehiyo kundi pagkilala sa kanyang tunay na talento. Pagkatapos, dumating ang isang nakakagulat na balita. Ang US Food and Drug Administration, matapos suriin ang kuwento ni Anya, ay nagdesisyon na bigyan siya ng isang espesyal na medical license
Hindi ito resulta ng impluwensiya ni Richard kundi isang formal na desisyon na kumikilala sa skills at medical achievements ni Anya. Ang kanyang kuwento ay naging sentro ng atensyon sa buong mundo. Ang mga nangungunang universidad tulad ng Harvard, Johns Hopkins at MIT ay nagbigay lahat ng full scholarship sa kanya. Ang reaksyon ng media ay lubos na nagbago. Pinuri nila siya ng husto. Si Grace Bentley ay tuluyan ng tinanggal sa Carleton Medical nang mailantad ang buong katotohanan. Ang kanyang scheme ay nagdulot ng gulat sa buong kumpanya. Samantala, ang kwento ni Anya ay naging isang malaking paksa sa Pilipinas. Nang lumiwanag ang katotohanan at maging matagumpay si Anya, ang hangin ay naging pambansang pagmamalaki. Umiyak ang lola ni Anya nang marinig ang balita tungkol sa kanyang apo sa telebisyon. Sa gitna ng lahat ng kagalakan at mga pagkakataon, gumawa si Anya ng isang desisyon na ikinagulat ng marami. Tinanggihan niya ang mga imbitasyon mula sa lahat ng prestihiyosong unibersidad at inihayag ang kanyang intensiyon na bumalik sa Pilipinas. Ang desisyon ni Anya ay hindi maunawaan ng mga tao sa paligid niya. Bakit niya tatalikuran ang ganoong magandang pagkakataon? Sinubukan ni Richard at Luke na kumbinsihin siya ngunit nanatiling matatag si Anya. Ang dahilan ng desisyon ni Anya na bumalik sa Pilipinas ay napakalinaw. Sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan sa loob ng maraming buwan, napagtanto niya kung ano talaga ang gusto niya. Ayaw niya ng magarbong reputasyon o magtrabaho sa isang malaking ospital, kundi gusto niyang magtrabaho sa isang lugar kung saan maaari siyang talagang makatulong sa mga taong nangangailangan. Sa kanyang paglipad pabalik sa Pilipinas, tumingin si Anya sa labas ng bintana at nag-isip, ito ay isang bagong simula. Sa mga karanasan at kaalaman na nakuha niya sa Amerika, gusto niyang gumawa ng isang bagay na makabuluhan sa kanyang sariling bayan. Ilang buwan pagkaraan, si Anya ay nagtatrabaho sa isang maliit na pediatric hospital sa isang probinsiya. Ang ospital na ito ay hindi marangya o malaki, ngunit para kay Anya, ito ang pinakamahalagang lugar. Dito, gumagamot siya ng mga bata araw-araw at pinapawi ang pag-aalala ng mga magulang. Isang araw, inilagay ni Anya ang isang ballpen sa kanyang mesa. Ito ang ballpen na ginamit niya upang iligtas si Richard noong una siyang dumating sa Amerika. Ang ballpen na ito ngayon ay may espesyal na kahulugan para sa kanya. Ito ay isang simbolo ng paniniwala na kahit ang pinakasimpleng kagamitan ay makakapagligtas ng buhay ng tao at ang tunay na medisina ay nagmumula sa isang mainit na puso. Ang mga bata na pumupunta sa ospital ay nagtataka tungkol kay Anya. Paano nagkaroon ng ganoong medical skill ang isang dalaga at bakit siya nagtatrabaho sa isang maliit na ospital? Madalas na ikinukuwento ni Anya sa mga bata ang parehong kuwento. Kukunin niya ang kanyang ballpen at sasabihin, sa maliit na ballpen na ito, makakaligtas tayo ng isang tao. Kaya, maaari rin kayong magsimula sa maliliit na bagay upang maabot ang inyong malalaking pangarap. Nakikinig ang mga bata sa kwento ni Anya nang kumikinang ang mga mata. Ang ilan ay nagsasabi pa na gusto nilang maging doktor. Tulad niya, ang kwento ni Anya ay naging isang alamat. Ang Pilipinang henyo na nagligtas ng tao gamit ang isang ballpen, bumalik mula sa Amerika nang may lahat ng karangalan upang hanapin ang tunay na kahulugan ng propesyong medisina. Pagkatapos ng trabaho, umakyat si Anya sa bubong ng ospital at tumingin sa kalangitan. Sa malayo, marahil ay sa Amerika, kung saan marami pa ring kwento ang nagaganap, ngunit lubos na naniniwala si Anya na sa sandaling ito at sa lugar na ito, ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Hawak pa rin ni Anya ang ballpen na iyon. Ngayon, hindi lang ito isang kagamitan sa pagsulat kundi isang simbolo ng kanyang filosofiya at paniniwala. Ang paniniwala na mula sa pinakapangunahing at pinakasimpleng bagay, makakagawa tayo ng pinakamahuhusay na bagay. Tiningnan ni Anya ang mga bituin sa kalangitan sa gabi at tahimik na nangako. Patuloy siyang maglilingkod ng buong puso sa bawat pasyente at magiging matatag sa landas ng pagiging isang tunay na doktor. Ang kuwento na nagsimula sa isang ballpen ay sa wakas natapos na. Pinili niya ang landas na talagang gusto niyang tahakin. Sa halip na isang magarbong stage, pinili niya ang isang maliit at tahimik na pediatric hospital. Sa halip na fame,
Pinili niya ang tunay na sining ng medisina at sa kanyang mesa nakalagay pa rin ang bolpen na iyon. Bilang paalala na ang isang pusong mapagmahal at naghahangad na magligtas ng buhay ang pinakadakilang sining ng medisina